live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang umaambong umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at ngayon ay September 17, 2025. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapan na sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa sa ibaing dagat at pagtalakay din po natin sa ating mga lokal na balita. Tabi po niyang matagapagbalita ko po si Susan Valdez Siadaw. Kasama natin si Carol Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Dizon at Magalong, nabisto palpak na dike sa La Union. Todo balita. Isabela Congressman di papalit na speaker. PBBM binasbasa ng pagbabu ni Romualdez. Todo balita. Iba pang mga DPWH executive contractor damay, mga Diskaya, BGC boys, inipit ang bank account. Todo balita. Balita sa ibang dagat, cycling race ginulo, Spain hinirit Iban Israel sa sports event. Todo balita. Mga balitang lokal, sanggol na kinidnap sa pagamutan sa Lingayen nakarecover mula sa kidnapper na nagpanggap na nurse. Todo balita. Posibleng pagtatayo ng modern sanitary landfill sa Bayambang tinalakay sa exploratory meeting. Todo balita. Traffic lights sa Kalasyaw, Mayor Patrick hindi masaya. Todo balita. Sa ating balitang sports, time out muna sa tennis, Alex Yala balik sa Pilipinas. Todo balita. At ngayon, sa detalye na ating mga balita, inilarawan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang isang flood control project sa Barangay Akaw, Bawang La Union na super substandard. Kasunod dito ng personal na pag-inspeksyon ni Dizon at an Independent Commission for Infrastructure
Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa isang proyektong dike nitong Martes, September 16. Natuklasan sa lugar na ang mga tubong ginamit ay peke umano at ani Dizon, itong mga tubong ito dapat tagusan ito para kapag tumaas yung tubig, merong lalabasan yung tubig at hindi masyadong makompromiso yung dike natin dito. Ang problema, peke itong mga tubong ito kasi hindi po sila tagusan. Nilagay lang, parang tinapal lang, pero putol, dagdag pa niya. Batay sa impormasyon na tanggap ng kalihim, idineklara ang naturang proyekto na completed noong March 16, 2025, pero sa ngayon ay naabutang tila minamadali pa rin ang pagtatapos nito. Tinatayang 180 million naman ang halaga ng proyektong dike at nasa ilalim ng Silver Wolves Construction ayon sa record, dagdag pa ni Dizon. Tumanggi si Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga katanungan hinggil sa paggamit ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education kung saan siya dating kalihim sa budget briefing ng House Committee on Appropriations nitong Martes, September 16. Ito ay kasunod ng pag-ungkat ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na muna paglabas ng reward money noong December 13, 2022. Kahit na ayon sa Commission on Audit, nailabas pa lamang ang 125 million mula sa confidential funds noong December 20, 2022. Sagot ng Vice Alcalde, "This is a subject of an impeachment trial and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial." Sunod na tanong ni Tino ang tungkol sa 270 accomplishment reports na sinumito mano ng OBP para sa liquidation of 500 million confidential funds na ayon sa investigasyon ay may 1,322 sa 1,992 pangalan na walang birth records. Muling tumanggi si Duterte na sagutin ang detalye at ginit na dapat COA ang magpaliwanag nito. Inobliga ang mga matatas na opisyal ng Department of Transportation na gamitin ang public transportation isang beses kada linggo upang maramdaman ang kalagayan ng transportasyon ayon sa bansa. Takop ng inisyong Memorandum of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, ang Undersecretary and Assistant Secretary for Road Transport and Non-Infrastructure, Undersecretary and Director for Road Transport and Infrastructure, at Undersecretary and Assistant Secretary for Railways. Assistant Secretary, Executive Director, Regional Directors, at Assistant Regional Directors ng Land Transportation Office, Chairman, Executive Director, Regional Directors, at Assistant Regional Directors ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Administrator ng Light Rail Transit Authority, General Manager ng Philippine National Railways, at General Manager ng DOTR MRT3. Suportado naman ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ang utos ng DOTR Chief. Aniya, magandang karanasan ito kung saan positibo rin makakapagbigay sila ng best measures para maayos ang pampublikong transportasyon. Handa na umano si late Representative Ferdinand Martis Romualdez na bumaba bilang House Speaker kung saan si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III ang papalit sa kanyang pwesto ngayong Miyerkules ayon sa nakalap na balita. Ayon sa Scooper, pumayag na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbabago sa liderato ng Kamara de Representantes kung saan tanggap na umano ng pinsan nitong si Romualdez na panahon na para bumaba sa pwesto. Naunang iniulat na bagamat kinikilala si D bilang veteranong kongresista, nananatiling may agam-agam ang Malacanang dahil nakikita pa rin siyang malapit kay Romualdez. Bukod kay D, lumulutang din ang ilang pangalan gaya ni na Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno, Cebu Representative Duke Frasco, Navotas Representative Toby Chanco at Bacolod Representative Albi Benitez. Gayunman, ayon sa parehong ulat,
wala pa sa kanilang may sapat na suporta upang seryosohin ang kandidatura. Alanganin din naman ng Malacanang kay Puno na malapit kay Romualdez at nasangkot sa kontrobersya matapos patikusin ang 2026 National Expenditure Program. Sina Frasco, Chanco at Benitez ay naispatang nag-uusap sa session hall ng Kamara noong Lunes habang nasa harap naman nila ang nakaupong si Dasmariñas Representative Kiko Barsaga na hayagang nagsabi na tatakbo siyang House Speaker. Ipinagutos ng Court of Appeals ang pag-freeze sa mga bank account at insurance policy na ilang sangkot sa flood control anomaly. Kabilang narito mag-asawang Diskaya at ang tinaguriang BGC Boys na mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Attorney Matthew David, Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, nasa 135 bank accounts at 27 insurance policies ang pinapreeze ng CA. Ginawa ng AMLAC ang hakbang matapos mag-request si DPWH Secretary Vince Dizon sa pag-freeze at pagkumpiska sa ari-arian ng mga sangkot sa anomalya sa mga flood control projects. Igit niya, kailangan maibalik ang pera ng taong bayan. Kabilang sa hiniling ni Dizon na i-freeze ang bank account ay sina Henry Alcantara, dating OIC Assistant Regional Director Bryce Erickson Hernandez, dating OIC District Engineer JP Di Mendoza, dating OIC Assistant District Engineer, John Michael E. Ramos, Chief Construction Section, Ernesto Galang, Planning and Design Section, Lorenzo Pagtalunan, OIC Chief Maintenance Section, Roberto Santos, Quality Assurance and Hydrology Section, Jaime Hernandez, Maintenance Section, Floraline Sibulan, Administrative Section, Juanito Mendoza, Roberto Roque, Benedict Matawaran ng Procurement at ng Budget Unit, Christina May Pineda, Cashier 2, Paul Jason Duya, Project Engineer, Merg Jaron Laos, Lemuel Efraim Roque, mga Project Engineer, RJ Domasig at John Carlo Rivera, mga Project Engineer, John Benex Francisco at Jolo Marie Tayo o Tayaw, mga Project Engineer. Nababahala ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa naging desisyon ng Commission on Election na iproklama ang Gabriela Women's Party List bilang ika-64 na ikinatawan ng party list sa mababang kapulungan na maaring lumabag sa hangganang itinakda ng konstitusyon at makasira ng tiwala ng publiko sa mademokratikong institusyon. Ipinahayag ni NTF-ELCAC Executive Director Ernesto Torres Jr. na malinaw na nililimitahan ng konstitusyon ang bilang ng party list seats sa 20% ng kabuuang miyembro ng Kamara. Sa 370 na kasapi ng ika-20 Kongreso, ang pinakamataas na bilang ay 63. Ayon kay Torres, ang paglikha ng 64 na upuan ay lampas sa pinahintulutan ng batas. Anya pa, ang paglabis sa tinakdang limitasyon ay naglalagay sa panganib ng integridad ng institusyon. Binigyan din ng task force na lalong nagiging kontrobersyal ang desisyon dahil sa benepisyaryo nito, ang Gabriela Women's Party List, isang organisasyong may kaliwang paninindigan at may nakabimbing kaso ng diskwalifikasyon na inihain pa noong 2019. Sa ating balita sa ibayong dagat, nanawagan si Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na ipagbawal sa mga international na paligsahan ang Israel kasunod ng panggugulo ng mga pro-Palestinian na protesters sa huling yugto ng Vuelta Cycling Race sa Madrid. Ayon kay Sanchez, kung napatalsik ang Russia dahil sa Ukraine invasion, dapat ding iba ng Israel hanggang matapos ang kaguluhan sa Gaza. Nagkaroon ng kaguluhan noong linggo nang maghagis ng barikada ang mga pro-Palestinian protesters laban sa Israel Premier Tech Team.
Dalawang inaresto at 22 ng sugatan sa insidente. Dahil dito nakansila ang podium ceremony pero diniklarang kampiyon si Dennis Ryder Jonas sa Vince Guard. Samantala, tinuligsa ng Israel ang panawagan ni Sanchez habang idiniin ng race director na obligado silang sundin ang patakaran ng International Cycling Union na pumayag sa partisipasyon ng Israeli team. Sa ating mga balitang lokal, emosyonal ang pagkikita ng mga magulang at sanggol na nawalay ng 2 araw sa tabi ng mga magulang matapos siyang kidnapin sa loob ng paggamutan sa Lingayen, Pangasinan. Di maiwasang maiyak ni na Romeo Carpio Jr. at Romsel Pablo nang muling mahagkan ng kanilang anak. Linggo na hapon, ika-4 na araw sa Lingayen District Hospital ng pagkapanganak ni Romsel, isa mo ng babaeng nakabihis pang nurse ang kumuha sa kanyang sanggol at sinabing kukuhanan ng blood test kung kaya't ibinigay ng ina ang kanyang anak. Pero hindi na muling bumalik sa kanilang ward ang nagpanggap na nurse at hindi na rin nakita ang kanilang anak. Bunso at nag-iisang lalaki sa 3 magkakapatid ang biktima. Kwento ng mga magulang, 14 na taon nilang hinintay upang magkanak muli at pinagdasal na lalaki ang kanilang bunso. Kaya naman sobrang masakit sa mag-asawa ang pagkakadukot sa anak habang todo pasasalamat ang mag-asawa sa mga otoridad. Agad naman idinaan sa social media ang insidente at agad nakipag-ugnayan ng lalawigan ng Pangasinan at Pangasinan PNP sa pamilya ng sanggol. Hanggang nung isang gabi nakatanggap umano ng mensahe ang pamangkin ng mag-asawa hinggil sa kinaroroonan ng sanggol. Kwento ni Edmar Carpio, kamag-anak ng mag-asawang gumamit pa umano ng dami account ang suspect para makarating ang kanyang mensahe sa pamilya. Nag-reach out siya sa amin, kala ko scammer, so sabi ko mag-send ka nga ng picture. Ayun, nag-send at doon na kami naglupasay. Di namin alam kung anong gagawin. Magdamag na hindi tinulugan ng otoridad ng palitan ng mensahe sa pagitan ng suspect at ng pamilya hanggang magkasundo na magdala ng halagang 2,000 pesos para pambayad nila sa nagastos ng suspect sa gatas at ginamit ng bata habang nasa kanyang pangangalaga. Samantala, sinabi ni Governor Gico na ang suspect ay nasa kustudiya na ng kapulisan at sila ay nagsasagawa ng malalimang investigasyon para malaman kung ano talaga nangyari at pinapaalam niya na sa lahat ng bata ay na-recover na. Kasabay nito agad sinailalim sa medical check-up ang sanggol habang tiniyak rin ng doktor na ligtas na rin at maayos na kondisyon umano ang biktima. Hindi pa makapagbigay ng konkretong detalye ang kapulisan hinggil sa insidente habang kasalukuyan pa ang investigasyon sa kaso. Inuwi na rin ng mga magulang ang kanilang sanggol. Sa bayan ng Bayangbang, upang lalo pang mapahuhusay ang pamamahala sa basura at matiyak ang kalinisan at kalusugan ng komunidad, pinangunahan ni Special Assistant to the Office of the Mayor, Dr. Cesar Cambao, ang isang exploratory meeting kasama ang mga may-ari at opisyal ng Jaico Development Corporation, isang South Korean company, noong September 16 sa Mayor's Conference Room. Sa pagpupulong, tinalakay ni na Mr. Jin Young Kim, Chairman, at Mr. Jin Hoy Park, ang CEO, Mrs. Tin Guillermo, Executive Manager, at Carl Guillermo ng Jaico Development Corporation ang proseso ng pagtatayo at pamamahala ng modern sanitary landfill, kabilang na ang teknikal na pangangailangan at mga konsiderasyon sa pagpili ng lugar na maaring pagtayuan. Layunin nito maglatag ng mas maayos at makabagong sistema sa pamamahala ng basura para sa kalinisan at kalusugan ng mga residente. Samantala, aminado si Kalasyaw Mayor Patty Karamat na hindi siya masaya sa kasalukuyang calibration ng traffic lights sa junction ng Kalasyaw. Ginagawa raw nila ang lahat para maayos ito. Kinakailangan konsultahin ang mga foot engineers na magbibilang ng daloy ng trapiko. Inaayos pa ito at hindi agad-agad na mapeperpekto ito, kaya humihingi ang alkalde ng pasensya dahil sa hindi pa rin nalulutas ang traffic, lalo na sa lugar na kinaroroonan ng traffic lights. Marami nakapansin na napakatagal na stop, ngunit kapag nag-go na ay napakabilis, kaya't hindi halos umuusad ang mga sasakyan.
Samantala, binigyan din ng alkalde na hindi garantiya ang traffic lights na mawawala na ang problema sa traffic. Pero makakaasa umano ang publiko na ginagawa ng paraan na i-calibrate na maayos ang nabanggit na traffic lights. Diniklarang dead on arrival sa paggamutan ng isang 56 anyos na negosyante mula Barangay Malabago kahapon, September 16, matapos mahulog ang minamanehong pick-up sa PNR Bridge sa Barangay Salaan. Kinilalang biktima na si Luis Gabriel Jr. na na-recover sa sinagawang search and retrieval operation ng Mangaldan Quick Response Team na pinamumuno ni Ernie Quizon, katuwang ng Mangaldan PNP sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon. Ayon sa incident report ng Mangaldan PNP, nakatanggap sila ng tawag bandang 1:35 na hapon at agad na tumugon sa nasabing insidente. Patuloy pang kinukumpirma ng otoridad ang sanhi ng aksidente bago ito nawala ng kontrol sa manibela. Nagsasagawa ng maigpit na koordinasyon at magkakaugnay na tanggapan ng Mangaldan PNP, MDRMO para sa iba pang update ugnay sa insidente. Kasalukuyan naman iniaahon ang sasakyan ng biktima gamit ang ilang heavy equipment para sa investigasyon ng pulisya. Muli naman nagpaalala sa publiko ang lokal na pamahalaan na pag-ibayuhin ang pag-iingat sa pagmamaneho sa lahat ng pagkakataon. At nagpaabot naman ang alkalde ng mga taimtim na pakikiramay sa naulilang pamilya ng nasawing kabaluyan. Agad din nakipag-ugnay ng alkalde sa Mangaldan QRT sa pamamagitan ni Quizon para kumustahin ang sinagawang retrieval operation. Sa ating balitang sports, magpapahinga pansamantala si 2025 Guadalajara Open Singles Champion Alexandra Yala sa pagbabalik sa bansa matapos ang pagtatala ng mga bagong kasaysayan para sa Pilipinas bago ito muling magbalik aksyon sa ilang torneo patungo na sa Assam na pagpalo sa 33rd Thailand Southeast Asian Games. Bitbit ng 20 anyos na Globe Ambassador na si Yala sa kanyang pag-uwi, ang unang titulo sa Elite Women Circuit kung saan kasama pa nito ang pagtatala ng makasaysayang unang panalo sa prestigyosong US Open at pagtungtong sa quarterfinals na pinakahuling sanyalihan na Sao Paulo Open sa Brazil. Sumanyang kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita ko po si Susan Valdez Siadaw. Kantabay po natin si Richard Ulanday. Oras, ganap na 5:26. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko
man awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na alas 5:29 at welcome po sa ikalang bahagi natin programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po kami po yung mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Ayan, Miyerkules na po ngayon at finally natuldukan na kaya yon yung pagkakabawi dito sa batang kinidnap ng isa nagpanggap na nurse dyan po sa Lingayen District Hospital. Pero hindi ko na mabalikan, pero nabasa ko lahat yung text messages, palitan ng text messages ng yung may hawak ng bata. Yung may hawak ng bata at saka yung kamag-anak. Oo, yung pinsan. At saka yung pinsan na yon, yung adult, every now and then talagang nag-a-update siya. Kunento niya ng buong-buo doon sa kanyang Facebook account. Ang doon, paano nalaman yung phone number nung kasi hindi messenger ang ginamit yung kanyang kausap at saka hindi pa malinaw, baka sa pulis alam na nila to, sino ang nag-utos. Kasi ang kiniklaim nung babae ay natukso. Nautusan lang siya at kasama sa utos ay magsuot siya ng scrub suit para naman parang siyang nurse. Oo. Parang natukso lang siya dahil walang-wala na siya. So, ang hiningi lang niya ay ibalik yung Sa bandang huli, balik na lang yung nagastos nila para doon sa baby. Na hindi naman siya nagsabi na amount. Kahit magkano na, pasensya na kayo, 2,000 lang dala ko. Kung may kanayon, kahit magkano po, may balik lang at mambayad daw ng kuryente at yung binili nila na gatas ng bata, yung magamit, plus syempre yung damit. Pero yung gagamitin nga lang daw nilang pambayad ng kuryente. Yan. So, nagkwento ng buong-buo dun sa kanyang Facebook account ay itong si Buds Del Car. Ayan, banggitin natin yung pangalan kasi Facebook open naman at kwento niya. At kanyang niliwanag na from nung natanggap na niya yung mensahe ay agad siyang nakipag-ugnayan na sa pulis kasi nakatutok naman ang PNP. Ayan, PNP Lingayen. So ini-imagine ko doon talagang PNP na rin yung kasama niya nakikipag doon. Yung babae, police woman. Siya yung nagpakilalang kunwari pinsan niya. Ayan. Yung pinsan niya, pinsan niya talaga yon. Pero nung susundin na nila yung baby, isama ko lang yung pinsan kong babae, kwanto. Pero yung babae na yon, yun yung police woman. Nakakaano rin parang kumbaga maintindihan mo yung kalagayan ng suspect na talagang yung pag wag kayo magsasama, wag kayo walang anong tawag nito? Kasi yung kasi alarmed na kasi at alam na ng buong Pangasinan kung ano yung nangyari. So, pag may makita nga naman may sanggol, sabi nga niya dahil magtataka raw yung kanyang mga kapitbahay dahil hindi naman siya nabuntis. Hindi siya nabuntis. Pero meron siyang bakit hindi baby. Nila alam, parang hindi pa nila alam yata na may baby doon. Oo nga, tatlong at hindi rin nila narinig na umiyak. Siguro itong iiyak, salpak ng gatas. Kaya itong baby,
mukha na siyang isang buwan. Kasi di ba apat na araw plus 3 days ba? O 7 days lang siya. Mukha na siyang isang buwan. Siguro salpak ng gatas pag-iiyak para walang ingay. Gatas. So yan yung good news mga kaibigan, natapos yung paghihinagpis ng hindi lang ng magulang nung baby kundi syempre ng kanyang pamilya at mga kaibigan. At finally after several days ay nabawi na nga yung kanilang baby at yung press conference na ginanap dun sa Urduha, ang sabi yata ni Governor, isa sa titignan syempre security, paigtingin ng security, paglalagay ng mga, make sure na ang mga areas sa mga ospital ng probinsya ay may CCTV at gumagana. Sabi ko nga parang yun kumbaga sa yung eye-opener sa mga hospital kasi nga may CCTV sila, hindi naman gumagana. Mm-hmm. At saka yung security nga naman, which is tama rin yung claim ng pamilya. Bakit nakalusot yung baby? Kasi 'di ba kapag mga ganun, siyempre alamin mo kung ano 'yon. Siyempre baby bagong panganak galing ng ospital, basta mo na lang ilalabas, wala man lang check. Ganun, wala man check and balance. Wala man lang na check at nakalabas siya. Parang ganun. Yung papel, parang ganun. O ang hanapan lang nila ng papeles ay yung nanay. So dapat sabay-sabay. So tama 'yon, wake up call sa mga in charge sa mga ospital ng probinsya. At ganoon din sa mga ibang mga, lalo na yung mga government hospitals. Kahit na anong nakakatuwa yung CCTV, laking tulong yan Parang kahapon sa Alaminos, may nawawalang tinapay. Sabi, asa yan pandesal dito? Chinek ang CCTV. Sandali, check ko yung CCTV. Ayun ang kumuha ng tinapay. Nakakatuwa lang kasi ang dali ng ma-resolve kapag meron ng CCTV. Katulad yun sa, 'di ba, nakita natin yung sa Davao City kung gaano ka modern yung kanilang CCTV na kapag kayo naispatan lang yung kulay yellow. Halimbawa, kulay yellow. I-focus lahat ng nakakulay yellow. Parang gano'n. So, focus niya lahat ng nakakulay yellow and then sunod na instruction, kumbaga napaka-high-tech na yung sa Davao, long before pa yon, sa Davao, ilang kilometro malayo away from the main, abot pa rin yung kanilang maliwanag pa rin yung kanilang CCTV camera. So, at saka malaking tulong sa nangyaring ito na ma-recover yung baby ay yung social media. Yes, kasi agad-agad. Pwede namang ma-recover din agad ma-recover yung baby sa investigasyon ng PNP. Pero yun nga, malaking tulong ang social media. Imagine mo, lapit lang from Lingayen, nasa Bimali lang pala siya. Ayan. At yung hirap niyang itinago, ayun. Pero siyempre, doon sa lugar na nila, alam na nila lahat kung sino siya. Kasi pati yung marking ng bahay kung saan yung gate ng bahay nila, nakalabas na lahat sa CCTV. Ayun. Pero ewan natin kung dapat ilabas yung mga yun kasi nga meron nga itong Data Privacy Act na tinatawag. Yan, kung may mga bagay kasi rin na hindi rin dapat ilabas. Pero yun nga, itong suspect, hindi pa rin nilalabas kung sino siya. Yun yung kagandahan din kuminsan sa mga suspect. Meron sa mga kagandahan sa mga suspect. Dito sa data privacy. Hindi ka basta-basta kahit na nga tukoy na, di ba? Kahit na nga tukoy na siya yung gumawa, kuminsan hindi pa rin nila pinapangalanan kung sino yung mga suspect. Kahit na yung mga, di ba, kahit na anong mga kaso ngayon, sa blatter, hindi na nilalabas yung pangalan. At saka yung Data Privacy Act na tinatawag. Hindi na pinipresent sa isang press conference. Pagalingan lang na yung mga sa media na makakuha ng footage ng kanyang mukha o kaya para-paraan. Pero kaya ngayon yung suspect nga dito sa nangyari ito, dati noon kapag merong mga merong mga accomplice. May accomplishment ang kapulisan, agad pinipresenta yung mga suspect. May mga breakthrough. Kahit hindi pa nila hawak yung o nasa custody na nila, breakthrough, present ka agad. Ngayon, kahit present nila pero hindi nila ipapakausap. Pero ngayon, talagang totally, meron na lang yung ilang police officers na
malakas ang loob. Present nila sa isang press conference. So pero hindi nila ipinapakausap, hindi pwedeng interviewin. So that's one good news. Another good news, breaking din ito, bababa na sa Kongreso. Ngayong araw yata yung kanyang pagbaba. Bababa na as Speaker of the House, si Representative Martin Romualdez. Grabe. Ito pero yung mukhang pagbaba ito, daming natutuwa eh. Bababa siya bago yung September 21 na merong organized na rally. Actually, hindi lang siya Manila eh. Kasi meron silang panawagan. Siyempre, pag pinanawagan mo yan sa Facebook, nationwide na yan, o kaya abot sa ibang bansa. So, 21, merong rally at saka pinayagan na ng PNP kahit wala silang permit. Basta, may mga specifics lang. Pinayagan na sila kasi yung last na no permit no rally. Yung kahapon. Yung balita natin na nabasa natin kahapon, pinayagan na sila basta. May limitations. So, palagay ko bago pa yung rally na yon, bababa na siya. At meron ng mga pangalan na inilulutang kung sino yung posibleng papalit sa kanya. Saludo. Yung kagabi good news. Bababa na. Bad news. Bababa na si speaker. Bad news. Si Sandro daw yung uupo. Marcos pa rin. Parang gano'n eh. Pero hindi naman kasama yung pangalan niya doon sa lumulutang. Yung isa ay yung congressman mula sa Isabela, pero sabi nila, kalyado naman niya yan. Oo nga. Marami din yung mga pangalan na binanggit na ayaw daw na Malacanang kasi nga kalyado pa rin. Yung isang congressman na bata na madaldal na ang sinasabi nila weird, taga Cavite ba? Somewhere dyan sa Katagalugan. Ano man yung pagka-weirdo niya, ay sumasaludo ako sa kanya dahil talaga yung mga statements niya mabibigat kontra kay Romualdez. True. Bata pa yon, pero dahil sa kanya, siya rin ang nagsabing nagkakaroon na ng signature campaign. Tatakbo akong pagka-speaker, yung iba ay talagang weirdo tong batang to, pero saludo tayo kasi meron siyang lakas ng loob na magsalita kontra kay Romualdez. Tsaka parang sinasabi nga nila na wala siyang credibility dahil meron yata siyang post sa Facebook noon, pero sabi niya, nung pa yun, hindi pa siya kongresista noon. So, yun. Ang daming medyo marami ang masaya kasi may mga lumalabas din na na mga video na parang kumbaga throwback na nagsasalita nga si BP Sara against kay Romualdez. At saka kay Ko. Na hindi nila pinaniniwalaan noon. Ang sabi noon ni Vice President Sara Duterte, dalawa lang ang may hawak ng budget. Si Romualdez at saka si Saldico. Ngayon, sabi nga noon, parang lumalabas. Tama pala siya. Totoo nga. Oo. Totoo lahat ng kanyang sinasabi, pero hindi nila pinaniniwalaan ngayon. So ngayon, totoo nga pala yung kanyang sinasabi. Totoo pala yung kanyang sinasabi. At yung isa, involved pa sa budget na patungkol, ito naman yung mga flood control project. Oo nga. Kumbaga sa sila rin. Pero maganda rin, alam mo to parang kumbaga sa ito nangyayari ngayon, siguro tataas ang rating niya pabagsak na siya si Marcos nung pagharap niya sa budget committee, si VP Sara para sa budget ng OVP, Office of the Vice, mag-isa lang niya. Ayan. Siyempre, alam niyo naman magagaling talagang gumawa ng ng mga tagline o kaya iba pa, sabi niya, ayan, isa, kontra sa kanilang lahat. Kasi wala siyang makakatabing mga abogado. Nabubulong. Magbubulong na ito yung budget na ganito o matutulong sa kanya sa explanation. Mag-isa lang niya. Kaharap niya yung members ng budget committee. Kasi siya mismo, abogado rin. Kaya nga, tinanong ang confidential fund, tsaka yung pa isa? Yung isang party list na youth. Pero mukhang aligned sa, alam niya, yung grupong makakaliwa. Hindi ko pwedeng sagutin yan dahil yan ay nakahain na sa impeachment case. Pati siya,
binabanatan sa confidential fund nga. Abogado ka, hindi mo alam yung ibig sabihin ng confidential fund. Tanungin mo kaya si President kung kumusta naman ang paggamit niya sa kanyang confidential fund. At isa pang breakthrough din, si Kuya Oliver iniwan na sa loob ng mental hospital. Yun naman yung sa sa mga vloggers naman yon. Ito yung pinakasusubaybayan, nababas na si Daddy Frankie dahil parang ginawa na raw siyang parang probinsyano na ang haba ng kwento. Lahat ng galaw daw niya ay nakatutok ang Pilipinas. Ayan. Pero totoo naman parang marami talaga abangan mo talaga. Pero parang ang liliit ng konti lang, kaya abangan. Ayan, pero ang latest, iniwan sa loob ng mental hospital. So abangan po natin kung sino nga ba ang mapipili ng mayorya ng House of Representatives na susunod na Speaker of the House. Kailan eksakto at anong oras ilalabas ang statement ni Speaker Romualdez na siya ay bababa na. Ayaw niyang ayaw niyang ma-oust. Mas maganda naman yung bababa na siya kaysa magkaroon ng signature campaign para palitan siya. True. Tama yung kanyang desisyon. Plus, kung sino nga ba at ano ba talaga yung totoong dahilan kung bakit pinadukot yung baby. Ayan. Pero, ano ba yung nakita ko rito? Abangan din natin yung isasagawang investigasyon din ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. Dahil dyan sa La Union, meron nga silang na-discover dyan na super substandard. Ayan, bagong-bago pa lang na anong tawag nito? Turnover pa lang. Yung report completed na, pero ang datnan nila, ongoing pa rin, pinapaspasan pa rin yung construction. Kasi kapag hindi mo na-meet yung date ng completion, nakakaroon sila ng malaking penalty. Pero yun, hindi yung nakita nila doon, fake yung mga tubo na labasan ng tubig. Yun, hindi na putol. Pero reported as completed na. Reported as completed, pero nga nung nagsagawa ng investigasyon, ayun, nakita na nga nila, nagugutay na, pero pinapaspasan pa rin nilang tinatapos. Hindi pa siya completed. Kaso pumunta na doon yung grupo ni Mayor Magalong. Si Mayor Magalong ay consultant. Legal advisor. Pero ang nga nito, siguro pa rin to, social media pa rin, kasi nga yung mga nagre-report, kaya mabilis din nilang yung mga sinasagawa nilang investigasyon, baka basis na rin yung mga nakikita o report na ibinibigay through social media. Ayan. So yung sinasabi kong batang kongresista kanina ay si Congressman Kiko Barzaga. Barsak na issue kini Romualdez. Tapos may mga weirdo siyang mga post na kung anong kumakanta pa siya. Hindi pa nag-start ang session. Sa loob ng session, kumakanta na parang pero wala naman daw sa history ng may diferensya yung kanyang pag-iisip. Meron kasi yung iba kasi siyempre honorable ka so act as honorable one. Pero meron kasi yung natural mo yung parang ka lang, garang-gandyang ka lang, yung mahirap naman talaga yung paano ba kasing gumalaw ang isang honorable? So dapat ba seryoso, formal? Ito sabi nga nila, question nila si Barzaga, sila parang bumabalik palagi. So yung dito sa isang post, tatlong congressman may mga sinasabi patungkol sa speaker. Etong si Congressman Benitez, Jave Benitez ng Negros Occidental, sabi niya, unang-una po, bakit may speaker ang Speaker of the House? Sabi naman ni Congressman Barzaga, ay Speaker of the House who cannot speak for himself. At yung isa naman ay, naandito sa picture si Congressman yung dalawang yon. Congressman na taga Surigao, pero wala namang statement na nakalagay dito. So makikita dito na very active itong mga Gen Z. Pero sa Senado, nakakagulo sa Congress. Kahit naman sa Senado, di ba kakaupo pa lang ni Soto, talagang na matindi na rin yung balitaktakan doon. Actually, nung una ang sabi nila, ang issue may mga question ng mga miyembro ng House of Representatives diyan sa questionabling mga flood control projects and budget. Bakit ang nagkabalasan sa Senado? Ang nagkaroon ng hearing
nag-umpisa ng committee hearing ay Senado. Yun nga kay yung ang issue din doon kasi ang nagbigay ng tawag dito, ang bastonero na lumalabas ay Kongreso. So parang ang Senado under na siya ng Kongreso. Ang gulo nila. Alas 5:47 na pabilis tayo ng balitaktakan natin. Babalik po tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira. Pising, tan nanduruman Ricardo para panangan. Narumog yumot at Macador Market susaliwan na dry goods. Groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras natin, ganap na alas 5:51. Yan, gusto nating ibahagi muli. Ito na yung pangalawang, the second and the last na schedule nitong public hearing, yung anunsyo po ng Central Pangasinan Electric Cooperative patungkol sa isang public hearing. Gaganapin yung pangalawang schedule ngayong araw, alas 2 ng hapon, September 17, via online through Microsoft Teams application. So yung case, ito po yung ERC case number 2025-118, RC Senpelco and Masinloc Power Company Limited, joint application for the approval of the Power Supply Agreement o PSA between Senpelco and Masinloc Power Company with motion for confidential treatment of information in motion for provincial authority or interim relief. So ito po ay ang pwedeng umattend po dyan at ini-encourage po kayong umattend yung mga consumer members ng Central Pangasinan Electric Cooperative. So mamayang hapon na po yan. Okay, yung balita natin kanina tungkol dito sa posibleng pagtatayo ng modern sanitary landfill sa Bayangbang. Ito yung sana kung hindi tinutulan noon ang sila sana yung pinakaunang
nagkaroon ng sanitary landfill. Kung hindi ako nagkakamali, panahon ni former Mayor De Vera. Kaya nga yung at saka maluwang yung area. Kaya lang dahil sa yung mga tao nga hindi pa nila gaanong naiintindihan nga itong pag sinabi mong basura kasi pinag-usapan So parang kukunin lahat ng basura basura sa Pangasinan galing sa ibang lugar, tatapon doon sa kanila. Plus yung concern ng mga residente rin doon sa mga madadaanan. Siyempre, papasok yan yung posibleng mahulog ng mga basura, yung langaw. Pero ito yung pinakasagot sanitary landfill, engineered sanitary landfill. At ang dagupan din sana, kung hindi rin na politika rin noon, yung sanitary landfill din sana na pagtatayuan din yan sa nabiling lupa ng dagupan sa San Jacinto. Wala rin sana anong problema ngayon sa basura. So ngayon, ang basura, nananatili pa rin malaking problema sa lahat ng lugar. Sa lahat ng, tama yun, sa lahat ng lugar. In fact, pati Urdaneta City na merong sanitary, pinakauna siya, sanitary landfill. Namumroblema din po siya kasi noon, several years ago, inopen nila sa ibang mga local government units. Ay mapupuno ang yan. Bilis. At meron yung mga pictures na yung mga kabahayan and even elementary school na malapit doon, abot sa kanila yung langaw. Yay. Pero, ayan nga, ngayon, at saka yung kagustuhan din kasi ng yung panukala ng DNR, dapat lahat merong sanitary landfill. Hindi naman lahat kasi merong lupa na available at hindi rin lahat kayang magpatayo ng sariling landfill. So ilan lang ang merong sariling sanitary landfill, isa ng Alaminos City. Ang Bulinaw, meron silang maliit din na sanitary landfill at yan, the rest. Yung iba dinadala na sa kung saan-saan. Kanya-kanyang diskarte kung paano mo itatapon tsaka, yung basura. Pero talagang gastos po yun. So ang tawag po doon per truck, tipping fee. So bawat truckload na itatapon doon sa isang KMOA, ka-agreement ng isang local government unit, bawat isang truckload, may bayad po yun. Yung tawag po doon ay tipping fee. Yun yung nakitang paraan noon ni dating Mayor Brian Lim na talagang binatikos din nila. Bakit kailangan laki-laki ng gastos. Laki ng gastos pero hindi matatanggal yung tipping fee. Magtatapon ka na nga sa lugar mo, libre. Pero ngayon, gano'n din na nangyayari. It's the same. It's the same story na magbabayad sila ng tipping fee plus syempre gasolina ng truck, etc. etc. Ayan. Good morning kay Councilor Dada Reyna. Good morning, Councilor. Sabi niya, hindi ako nag-iisa. Kasama ako ang boses ng minorya. Ayan, nakita natin kahapon yung discussion. Meron siyang hinihiling na tungkol sa pagdideklara ng state of the, yung declaration na kapag kami bagyo, calamity. State of calamity. Ayun, tungkol doon sa state of calamity yung kinu-question o hinihiling yata ni Councilor Dada. Kasi nga, di ba, nideklara na under state of calamity. Saan napunta? Yung noon. Saan napunta yung pondo? Parang ganon. Anong ginawa? Magkano? Parang ganon. Hindi yata masagot. Pero sabi ni Councilor Chito Samson, I think the query of the lady of, taga saan nga ba si Councilor Dada? Tapuak. Sabi niya will be, answered by Mayor Belen on her city, State of the City address. Yon. Tapos, sabi niya, sabi naman ni Mayor Dada, Councilor Dada, ang representasyon po ito ay mahaba ang pasensya ng representasyon na ito at hihintayin ko ang magiging ulat ni Mayor Belen Fernandez. Tapos ang banat naman ni Councilor, meron sasabihin naman si Councilor Michael, kung sakali man mag-uulat ang si Mayor Belen Fernandez, hindi dahil sa isang tao, kundi sa mag-uulat siya sa bayan. Siyempre doon nga siya mag-uulat. Abangan yun. Alam ka naman mag-uulat siya para kay Councilor Dada. Kaya nga sabi nga niya, abangan niya. Parang ang gusto niyang sabihin, nag-uulat siya hindi dahil sa kahilingan ni Councilor Dada na mag-report. Hindi siya mag-uulat dahil sa
hindi siya mag-uulat sa isang tao lang, kwento. Mag-uulat siya sa taong bayan, kwento. Itong si Councilor Michael, parang minsan nakakatuwa na rin yung kanyang pinagsasabi. Actually naman yung katanungan, kahilingan ni Councilor Dada, Reyna Macalanda, ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa taong bayan naman. Yung hinihiling niyang kasagutan. Tsaka ngayon, ang kahilingan ngayon ng lahat, transparency, accountability, yan nga nagsimula na itong flood control. Yan nga yung in ngayon. Mamaya kapag merong puputok na issue, imagine mo, kahit na ang tagal-tagal itong kanila iniimbestigahan mga 10 years back na mga flood control projects. Ayan, abangan din natin dito pero siyempre ngayon, nakatutok pa ang investigasyon sa malalakihang malalaking mga projects, yung mga bilyones. Yan, ang pinag-uusapan ngayon. Okay, mga kaibigan, sa mga gusto pong sumali sa coastal cleanup, sa mga naghahanap ng project at hindi pa sila nakapag-schedule, pwede ho kayong makipag-tie up sa SM Center Dagupan sa kanilang coastal cleanup drive. Ito ay sa September 20, Sabado, alas 7 ng umaga, doon sa Barangay Bulasi and Subol. Doon sa San Fabian. Parang pwedeng sa mga gustong mag-volunteer, pwede kayong magparehistro online para makita nila kung sino-sino at grupo o individual yung gustong sumali. Saldi Daduya, good morning kay Jelly or Shawan. Ano ba to? Malabo talaga mata ko. Jelly or Siyawan. Sige, live ka na lang. Yan, good morning mga beauties kwento. At saka si Sir Nap ko, at saka si Cecilia Morante. Good morning. Good morning din kay VC Vian Vinistua. At saka si Mamata and Tropa. At saka syempre nakita sila si Kuya Benji Tan at saka si Tony Ramos. Nakita na sila sa London. Nasa London nagtutour yung mag-asawa. Ayan, Madam Rose, good morning. Hello, Sir Tony, kumusta? Good morning din kay si Jelly Orsyawan Laifika. O, diba? Parang binalibaliktad. Kaya siguro mahirap basahin. Alam mo, magandang pag-usapan din natin tungkol sa, siguro pag may mga extra time tayo, tungkol sa cervical cancer. Ayan. Bukas. Kasi ang hirap ng ang hirap magkumbinse ng mga magulang ng mga babakunahan. Oo, kasi parang iba yung pagkaintindi nila kapag sinabi mong cervical cancer. Pero yan yung number 3 na cancer na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga kababaihan. At ito nga ngayon ang advocacy ng Inner Wheel, kasi nga sabi nga ni PNP, NR, Waikoko, sabi niya ito ang sakit na cancer na preventable. Oo. Unlike ang breast cancer, hindi mo siya kasi mga cancer wala injection para sa mga cancer. Pero itong cervical cancer, ito lang yung preventable dahil nga mayroong bakuna na available. Kaya ito yung isinusulong. At mas maganda kapag kabata, kasi kapag kabata 9 to 14, 2 shots lang. Mahal ang per shot, 2.5 man per shot. So kung 2 shots, 5,000 yon. Kapag medyo may lumampas ka na sa 15, 3 shots na yon, edi mas mahal na. Habang tumatanda ka, mas lumalaki. Plus syempre, yung mga bata, kaya naman kahit ang Department of Education, meron silang annual program na ganito. Kasi yung bata, hindi pa siya expose sa kung anumang mga acts na ginagawa ng mga adults. Kaya nga mas kung pwedeng yung ipaintindi, kasi may mga magulang minsan takot. Dahil kasi kailangan yata ng waiver kapag ipapabakuna mo yung anak mo. Unlike nung tayo noon, unsa bilaba-lay managbakuna, bakuna. Hindi, parang naman, sabihin nyo sa nanay nyo, may naka-schedule na ganito. Pero ngayon, ako natandaan, ugaw kami, basta sa bilaba-lamay kin. Tapos batiklare ugugaw. Managbakuna. Pero nung, ang Department of Education, pag meron silang naka-schedule na bakuna, para saan man yan, cervical o yung meron yung mga oral, anti-polio, merong waiver palagi. May sulat silang ipinapadala, papirmahan sa magulang, then ibabalik. Sabi ko nga, ngayon kailangan ng waiver. Nung kami, wala, basta sa bila may managbakuna. Mag-wait na lang sila, andyan na yung doktor. Sige, wait.
Basta tandaan ko talaga yan. Magaling ako umiwas yan. At saka pag dental naman, batik-tik, iray ugugang larad kin bayawas. Isa rin yan takot na takot din talaga tayo sa mga dentist Actually, hindi lang bata, pati matanda. Pero mga kaibigan, ayan, good morning po sa lahat ng ating mga listeners. Maraming salamat sa inyo, walang sawang pag-antabay. Wala na po tayong sapat na oras. Antabayan na po ninyo. Susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama sa technical side. Si Richard Dulanday. Ako po si Liway Manantani Paragire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw